Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan ngayon, no. Finally, pinakita na ni Tito Norman Mangusin yung ah mga parents niya talaga. Ako natutuwa ako dito sa ganitong pangyayari, no. Dito mo makikita na talagang kahit na ano pang pinagdaanan mo, no. Kahit na ano pang pagsubok ang ano mo, napakaswerte mo kung may mauuwian ka talaga magulang, no. Ayan, no. Pinakita niya na yung mga magulang niya, yung parents niya. Finally, no? Just imagine ilang ilang years mong pinagsisiksikan na pamilya Marcos ka. Nandiyan ang pamilya mo. Handang tanggapin ka ng buong buo. Napakaswerte mo sa edad mong yan. Buhay pa parehas yung magulang mo. Sobrang swerte mo. Kung ikaw ay punong-puno na ng problema, pwede kang umiyak sa arms ng dalawang parents mo. Yan ang pinakamagandang therapy sa lahat. Yung alam mo yung pag nararamdaman mo yung magulang mo nandyan, feeling mo safe na safe ka. Yung feeling mo ah, ah, parang makakapagpahinga ka ng maayos kasi alam mo na may magbabantay sa'yo. Kasi iba talaga yung ano ng magulang, iba yung comfort na naibibigay ng magulang, aminin nyo man o sa hindi. Kahit sometimes, no, minsan yung matandang-matanda ka na. Ako hindi naman ako masyadong matanda. Kasi nung time na mai-share ko lang, no, marami na rin ako napagdaanan sa buhay ko na problema. Nakakalungkot lang yung tatay ko wala na eh. Pero nanay ko buhay pa. Yung alam mo yon yung katulad ang mga naranasan kong problem, yung naubos talaga ako kasi nung nagkaroon ng sakit yung anak ko noon eh. Namatay na kasi yung anak ko, baby pa lang. Ubos na ubos ako noon. As in talagang gusto ko nang sumunod din. Pero nung nauwi ako ng Mindoro noon, yung nayakap ko yung nanay ko. Alam mo yung feeling mo na nagbalik ka sa pagkabata mo na feeling mo na may magpo-protect uli sa'yo. Yung parang safe ka na uli. Yung parang wala ka nang mararamdaman na problema pa na feeling mo may mag-aalaga na uli sa'yo. Nakakapawi ng pagod kasi yan eh. Yung pag-aruga ng mga magulang, yung pagpagod na pagod ka na sa buhay mo. 'Di ba? Tapos naalala ko nun, um, pag yung halimbawa bagyo, no? Tapos karga-karga ka ng tatay mo. Feeling mo hindi ka maaano eh. Feeling mo safe ka eh. Kasi na yung trust mo sa magulang mo to the next level kasi talaga. 'Di ba? Kaya nakakatuwa kahit papaano, no. Well, ano na to eh, kumbaga itong nangyayari kasi na to sa buhay ni Tito Norman. Parang ano na to eh, nasa level na siya ng survival mode eh. Kasi kung mapera uli yan at hindi uuwi yan sa kanila eh. 'Di ba? Ilang Pasko ang ano yan, ilang Pasko na inispend niya na mag-isa siya hangga't may ginagastos siya. 'Di ba? Tapos ito nag-upload si Food Genius eh. Wi-Fi. Wi-Fi. Munang maglaro na ngayon. Nagbablog si Tito. Nagbo-vlog si Ulit Tito. ka dayan. Sandali lang to. May napakaswerte mo, supportive yung pamilya mo sa'yo. O wag nagbablog si Tito. 'Di ba? Uy, tito ko din yan.
Ano, inaari nyo si Tito Norman ko? Hindi. Tito ko din yan. Sana makapture dito kung paano siya tawagin, ano? Tito FLM ba? O Tito Francis? O Tito Norman? Muna kayo sa wifi. Wi-Fi. Munang maglaro pag nananayuan. May wifi pala sila dun eh. Sabihin mo din kay Dayan. Sandali lang to. Hmm. Gago nga si Puginius, sabi ni Puginius dito, oh. Nagpapanggap na naman daw na mahirap siya. Kaya nagtalo ka ni Baleda. Kumuha na nagkanda, kinuha na tulad. Ina na. Sino yan? At kaya kinuha yung maling kalananay mo dyan level. Kaya siguro. O, kinuha yung manong kangga. Oh, ito yung dalawa, oh. Nanang ko, at saka si Tata Berto, oh. Oh, Paano namang ano yung pagkakakilala mo? Oh, andito yung dalawa, oh. Huwag naman ganun, andito. Oh, kahit man lang sana na, oh, andito sila, oh. Andito yung dalawa, oh. ko, at saka si Tata Berto, oh. Tata Berto. Oh, oh, kita mo naman. Oh, Sabi mo, nakatira ang nanay mo sa mansion. Ito ha, wala akong pakialam kung ano yung status nila sa buhay. Wala namang masama dun eh. Kung nasa bukid sila nakatira or ano, wala masama dun. Ang nagiging masama dun kung ano yung deklarasyon mo kasi sa magulang mo. 'Di ba? oh. Ipon mo naman. Nakarating na sa buong daigdig yan. Oh, eh, lagi naman nila kayo pinopost. Eh, di pagka pinost nila, didimanda nyo na. Di ba? Eh, Akala ko ba dinimanda na? Sabi mo, dinimanda na, nagdemanda na yung nanang mo, di ba? di na ba kayo, privado naman kayo. O, para meron sila pupuntahan dito sa Cagayan. Di ba? Ganun lang yun. In-expose mo min eh. Yung post mo rin lang yung pinanood namin eh. Ilabas nyo na nga yung ano, ilabas nyo na yung pamalabas mo na yung madyungan, ano. Ayun, nandyan. Jungat. Alam mo Tito Norman Mangusin, ganito na lang sana ang ginawa mo eh. Hindi ka na sana nag-assume ng ibang identity para hindi na sumakit ang ulo mo. For example, ang ginawa mo na lang sana, actually nasabi na namin ito sa live eh. Nung nagkikwentuhan kami, ang ginawa mo na lang sana, 'di ba lumabas ka ng kalagitnaan ng pandemic, no? Kung ano-ano pa kasi mga pinagsasabi mo tungkol sa pagka-Marcos mo. Nagpakilala ka sana, ako po si Norman Mangusin. Na ngayon, isa na po ako mayaman. Dati po akong mahirap lamang. Dati pong magsasaka ang aking mga magulang. Ngayon po, sa aking pagsisikap ay nakapagpundar ako ng mga gamit. Kahit naka-bullshitan, ano, at least kahit papano, pagka inimbestigahan ng pagkatao mo, at nalaman na ganun ang kalagayan ng magulang mo, walang pupuna nun. Kasi sinabi mo naman yun eh, na talagang laking mahirap ka eh. Pero ang mga pinagdadaldal mo kasi, pinanganak ang super yaman, yung mga ganung bagay. 'Di ba? Yun kasi ang ano, yun kasi nagpabigat sa'yo. Yung deklarasyon mo kasi, ang ganda na sana nung kalalabasan nito eh, no? Sinabi mo, ako po ay nakipagsapalaran, kaya po nagkaroon ako ng maraming pera na siyang tinutulong ko sa mga kababayan. Pero sasabihin mo pa na ikaw ay kapatid mo si Bongbong. Tapos si Pacifico ang pumirma ng birth certificate mo and all of that bullshit. Kasi sa totoo lang, magwo-work yun sa una eh. Pero eventually kasi, people will find a way na imbestigahan kung totoo yung sinasabi mo. Ngayon, actually kung akong tatanungin nyo ha, kung akong tatanungin nyo, yung mga supporter neto, na nakita nyo na ganito yung, ano, dapat mamulat na kayo sa katotohanan eh. Kasi ito, indikasyon ito, hindi niya na talaga kayang magpanggap. Kasi wala na siya mapupuntahan. Kundi magulang niya. Nung dati kaya niya pang mag-isa.
Pasko, bagong taon, siya lang mag-isa nun. Pero ngayon, iba na eh. 'Di ba? Kaya sinasabi ko, 'di ba, last mga vlogs ko, blessing in disguise si MG sa'yo. Baka ito pa yung maging way para maging close ka sa mga yan eh. 'Di ba? Sa mga kapatid mo, nandiyan na ba si Pastor Jam? Sana nandiyan din yung buong pamilya mo, Biyernes Santo bukas, 'di ba? I'm so sure bakasyon 'yun, yung mga 'yon. Sana makapag-picture man kayo ng isa lang pag may picture kayo buong pamilya, kumpleto kayo. Hindi sa pagiging plastic, isa ako sa magiging maligaya doon. Kasi ini-embrace mo na yung katotohanan men eh. Hindi na pagpapanggap yun eh. Totoong Norman Mangusin ka na nun. Kaya lang, syempre, hindi naman nangangahulugan na patatawarin na yung mga kasalanan mo. May kailangan ka pa rin pagbayaran, pero ito na yung simula ng pagbabagong buhay mo na. 'Di ba, mga men? Swerte mo, sobrang swerte mo, buhay pa pareha sa magulang mo. Sobrang swerte mo. Kung meron ka mang kayamanan na pinagmamalaki, ito yun, yan. Hindi yung mansyon, hindi yung milyones, hindi yung pagiging trilyonaryo mo, hindi yung mga sasakyan, at kung ano-ano pa mga pinagmamalaki mo, ito ang yaman mo. Bili mo sa ganyang edad mo, magsi-50 ka na, buhay pa at masisigla pa pareha sa magulang mo. Bibihira magkaganyan ah. 'Di ba? Ang lakas-lakas ng nanay mo, yung tatay mo nakakapag-drive pa ng kalabaw. Ba, magpasalamat ka. Yan ang blessing na hindi mo nakikita sa sarili mo. Na naghahangad ka pa ng iba. Maraming gustong ubusin ng pera, maibalik lang yung pagkakataon na buhay pareha sa magulang nila, tapos ikaw sasayangin mo, men. Samantalahin mo na ngayon. Magpasalamat ka kay MG at nagkaroon ka ng pagkakataon na maging ganyan. Anyway, maligayang Biyernes Santo sa inyong lahat. Magandang gabi po. Bye-bye.